May bagong balita na naman tungkol dito sa Gilas Pilipinas sa 3-on-3 na si Sean Alter. Well mga parkoy, medyo malabo pa siyang mapunta sa Barangay Ginebra, San Miguel. Sa ngayon, bata pa kasi siya at nasa Gilas program. So priority niya development at exposure. Pero kung magtutuloy-tuloy ang galing niya at pumasok sa PBA, malaking chance na maraming team na mapunta o kukuha sa kanya kasama ang Barangay Ginebra ang magka-interest at hindi lang agad-agad, parang long-term possibility. Well, alam naman natin na may taas itong 6'9" at sa nakita naman natin naglalaro ngayon siya sa Universidad ng Pilipinas at talagang mahirap ihinto ito dahil may taas nga itong 6'9" at parang alam na natin na power forward or sentro pwedeng laro nito dahil alam naman natin ng Barangay Ginebra gustong gusto ang mga tipong ganitong laro. Well, alam naman natin na si Coach Tim Cone naghahanap ngayon ng mga malalaking player na katulad neto ni Sean Alter. Well, posible kayang mapunta ito sa Barangay Ginebra balang araw. Well, hintay-hintay na lang tayo kung ano nga ba talaga ang kayang ipakita neto sa Gilas Pilipinas. Pero sa ngayon, maghihintay pa tayo para ma-develop niya ang kanyang sarili kung paano maglaro nga sa international. Dahil kapag nakuha nga ng Barangay Ginebra ang serbisyo neto ni Sean Alter, tiba-tiba na naman ang Barangay Ginebra dito at hindi lang mawawalan ang Barangay Ginebra ng mga big men. Sana nga makuha siya balang araw ni Coach Tim Cone dahil bagay na bagay nga ito sa laruan at sa gustong ilaro ni Coach Tim Cone sa kanyang mga player. Well, kayo, ano ang inyong masasabi dito? Posible kaya? Well, pag-usapan naman natin ang mga ibang player nga dito sa Gilas Pilipinas o sa mga PBA na posible ngang matrade balang araw. Dahil nga mga pare ko, marami nga naglalabas na mga balita na mga big men nga daw kailangan ng Barangay Ginebra na katulad neto ni Kit Datu na may taas na 6'8". Well, si Kit Datu nga medyo mas realistic ng konti pero hindi rin ganun kadali ang rain or shine Ilaso Painters kasi kilala na hindi basta-basta nagbibitaw ng players lalo na kung may value pa. Kung gusto talaga siya ng Ginebra, kailangan may kapalit na solid din. So, posible? Oo, pero kailangan ng magandang trade. Hindi siya libre mga parkoy kahit na na-injured na to. Kukunin pa rin ng Barangay Ginebra to balang araw kung napagsawaan na ng rain or shine. Pero sa ngayon, alam naman natin ang standing ng rain or shine at hindi pa naglalaro dyan si Kit Dato. Nasa 3-0 standing na nga sila. Leading ngayon sila sa PBA at malalakas ang kanilang tinatalo katulad ng TNT Katropa. Well mga parkoy, kung nandiyan pa si Kit Dato, ano pa kaya ang ilalaro ng rain or shine? Mas lalong malakas sa ilalim dahil meron nga silang sentro na tutulong sa kanilang import. Alam naman natin, tinalo nila ang team ni Bolbol. Kilala niyo si Bolbol kung sino to, di ba mga parkoy? Well, pag-usapan naman natin itong si Jiu Chu. Itong interesting malaking player siya, legit big man at yan ang kulang minsan sa Ginebra, yung may height at presence sa loob. Kung magiging available siya sa draft or trade, pwedeng pumasok ang Ginebra sa usapan. Pero depende pa rin kung anong plano ng current team niya at kung swak siya sa sistema ng Jeans. Sa madaling kwento mga pare ko, si Sean Alter pang future pa, hindi pa ngayon. Kit Datu posible pero kailangan ng trade na may kapalit. Jiu Chu may chance kung magiging available siya. Alam naman natin na nakuha na nga siya sa Terra Firma chip at balang araw at kukunin pa rin ng Barangay Ginebra. Pero mga pare ko ngayon rumor pa lang ang mga usap-usapan na yan at hindi pa pwedeng mangyayari yan. For the future pwede pero sa ngayon medyo 50-50 pa yan kaya mag-abang-abang na lang ang mga fans ng Barangay Ginebra dahil ang tatlong player na to
talagang mga big man at makakatulong sa Barangay Ginebra. Well, kayo, ano ang inyong masasabi dito sa tatlong player na to na si Kit Datu ay may 6'8" at si Sean 6'9" at si Chu ay 6'10". And this is Tondoboy Vlogs. I'm out. God bless you all.